Sonic nakalagay dito ay red only, so ayaw mag-on, naka red lang siya, ayaw bumukas. Ito yung control natin. Yan. Ayaw magbukas, naka red lang, so dinala sa atin. Buksan natin. Okay, so ito siya, yan yung board nya, nasa back cover nakadikit. Okay, so gagawin natin dito, check natin yung supply. Titingnan natin kung kompleto ba yung supply ng ating board. Kaya ayaw siya mag-power on. Naka-standby red lang siya. Kahit i-short mo yung mga tack switch dito, ayaw siya mag-on. So, ito. Ito yung curve natin. Yan, may 11.9 siya. Ito yung 5 volts natin. May 5 din siya, 1.8. Tapos ito yung 1.2 or 1.1 natin. So wala, wala tayong masukat sa, pero mayroon siyang input dito na 5, pero wala siyang out na 1.1 or 1.2. Tapos ito naman yung 3.3 natin. So mayroon. So missing lang sa atin yung 1.1 or 1.2. So try natin to lagyan ng supply, titingnan natin kung mag-power on yung unit. Yan. So nakabit tayo ng buck converter. So mayroon na tayo dito 12. Yan, tapos yung 1.2 natin mayroon na rin. Tapos yung 5 volts natin, nag-missing ang 5 volts natin, nawala yung 5 natin. So pati yung 1.8 natin nawala din yan. Tapos yung 3.3 natin mawawala din. So total hindi na siya magkakaroon ng ilaw dito. So gagawin na lang natin dito, hanap tayo ng board na mayroong 5 volts saka yung 1.2 para isang board na lang yung ikakabit natin dito. Kasi nagluloko na rin yung 5 volts nito. Yan. So ganito, naghanap tayo ng board, nag-cut tayo ng board ulit. Tapos ito yung setup natin, 12 volts input, ito yung 5 natin, ito yung 1.2 natin. So tinap natin dito yung 1.2 natin. Yan, dito sa capacitor na ito. Yan, mayroon na tayong 1.2. Tapos yung 5 volts naman natin, tinanggal din natin yung coil dito. Tapos ito na yung 5 natin. Yan, mayroon na rin siya. So dito tinanggal din natin yung coil dito para dito wala tayong makuha supply. Tapos dito wala rin tayong makuha dito. Okay? So mapapansin natin yung kulay red na ilaw ay naging asol na. So ibig sabihin nag-operate na yung ating board. At check din natin yung supply ng LVDS natin. Titingnan natin kung mayroon. Yun, mayroon na siya. So ang supply ng LVDS pala nito ay 5 volts. So ito yung mahirap i-replace ng mainboard. Kasi kailangan mo rin ang mainboard dito ay yung same dito sa mainboard na ito. Pag nagpalit ka ng ibang mainboard dito, hindi gagana yung panel natin. Kasi yung panel natin ay nasa 5 volts ang BCC. So pag ang BCC niya 5 volts, yung signal nun marami din. Yan, no? Marami yung signal niya. So yung pang 32 dito hindi uubra na 5 pairs. Dapat ito din ang signal na kailangan natin. 10 pairs na signal. Tapos 5 volts yung BCC ng ating panel. So ito mahirap pag nagpalit ka ng board. Kailangan same board ang ikakabit mo rito, lipat memory. Kasi pag nagkaiba hindi siya uubra. So set up natin, kabit natin yung backlight, tingnan natin kung okay pa yung salamin nito. So bunutin muna natin. Okay, so yan na siya, oh. No display na. Gumagana na yung unit natin. Okay. Okay na siya. So yun lang naging problema nito, missing lang yung 1.2 natin. Tapos nung nagkabit tayo ng 1.2, nagkaroon naman ng problema yung 5 volts natin. So ginawa natin ay sinuplayan na rin natin yung 5 niya saka yung 1.2 niya. So ngayon ay okay na ito. So hanggang dito na lang ang video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. Yun. So ayan na, nakaayos na yung module natin na kinonvert natin dyan. Okay, so para-paraan lang para gumana yung unit.